Hello! So today we're making siomai, another all-time favorite ng aking mga anak. Yan, ako, ito pagka nakita ng mga anak ko na gumagawa ako nito, talagang hindi pa luto, nag-aabang na yung mga yan. So ang siomai, sa totoo lang, medyo matrabaho siya gawin. But pag nakapagluto naman kayo nito, masasabi nyo na may na-accomplish na ako sa cook. Ang mga ingredients natin para sa ating siomai ay what we have here is ground pork. So, giniling na baboy. Ngayon, this is about konti lang, mga more than 250 grams lang siya siguro. Or 1/4 kilo ng ground pork. This is 1/4 na isang lata ng Spam. So, I put Spam sa aking siomai para medyo special ng konti. Ngayon, kagaya sa Pilipinas, you can use yung maling or any luncheon meat. Bali, 1/4 lang nun ang inyong gagamitin, tapos imi-mince nyo siya ng pinong-pino. So, medyo kagaya ng ating ground pork yung texture niya. Ngayon sa aking siomai, nilalagyan ko siya ng gulay. Kasi, syempre, sa mga bata, mas mainam kung ang kinakain nila is merong gulay, di ba? Ngayon, since hindi nila madidistinguish masyado yung gulay doon sa siomai, kakainin nila yon. So, what I have here is about 1/2 cup ng finely minced na carrots. So, itong mga to pinadaan ko sa food processor para madali siya mapino. This is black fungus or yung tinatawag natin na tengang daga sa Pilipinas. So, this is a kind of mushroom. Ngayon, pag binili nyo siya sa palengke or sa supermarket, ang form niya is dried, usually dried. Ngayon, ito kasing nabili ko is parang slices na siya. So, pahaba-haba ang itsura niya. But sa Pilipinas, mostly ang mabibili ninyo is yung buo-buo. So, ang gagawin ninyo dun sa dried na black fungus or tengang daga is ibababad nyo siya sa medyo mainit-init na tubig for about 30 minutes or hanggang ma-rehydrate siya. And then, kapag ka-rehydrated na, pwede nyo rin siyang idaan sa food processor hanggang maging pinong-pino siya. Or pwede rin naman na gupitin nyo with kitchen shears o yung gunting na pangkusina. At pwede rin naman na padarin ninyo or hiwain ninyo ng kutsilyo ng maliliit. This is spring onions or green onions. So, ito, ginupit ko ng kitchen shears or yung kitchen na gunting into maliliit na pieces din. This is about 1/3 cup ng finely minced na green onions or spring onions. This is about 1/2 cup ng finely minced na onions. Ito naman ay water chestnut. So, ito nabibili, nakalata siya na ganito. Yan. So, kung makikita nyo, para siyang mushroom. Yan. Ang tawag dito sa Pilipinas, apulid. So, may mabibili niyan sa mga supermarkets. Bali, ang gagawin natin dito, pararaanin din natin siya sa food processor para maging pareho ng texture ng ating ibang ingredients. Nilalagyan natin ng water chestnuts itong ating siomai para magkaroon siya ng crunch. We also need egg. So, yung egg, ito yung magbabind sa ating siomai para hindi siya buhaghag. Ngayon, depende, mamaya pwedeng dagdagan natin ng isa pang egg or pwede rin naman na isa lang ang gamitin natin. So, titingnan natin mamaya yung consistency ng mabubuo natin na mixture. So, doon natin ide-depend kung ilan ang gagamitin natin na egg. Soy sauce. So, ito, pandagdag ng lasa sa ating siomai. We also need a few drops of Knorr liquid seasoning or Maggi Savor. Kailangan din natin ng salt, ground black pepper, at syempre yung ating pambalot ng siomai. So, this is a dumpling wrapper. So, sa Pilipinas, makakabili kayo nito sa mga supermarket. Sa South Supermarket meron, sa SM din. So, pumili kayo ng dumpling wrapper na hindi masyadong makakapal. Kasi matagal lutuin kapag makapal ang nabili ninyo na dumpling wrapper. So, sa pag-serve naman ng ating siomai, kakailanganin natin ng chili oil. So, this is Likam Key na chili oil. At saka, syempre, hindi mawawala yung ating toyo with calamansi. Yun ang nagpapasarap doon, di ba? So, yan ang mga ingredients natin para sa ating siomai. Samahin lang natin yung ating mga ingredients. So, unahin natin yung ating ground pork. And then, yung ating Spam. Yung carrots natin. Pwede nyo rin wag lagyan ng carrots kung ayaw ninyo. But kung kakain nga ang mga bata, mas mainam na may kasama siyang veggies. Kasi sa sobrang liit ng ating carrots, hindi na nila mahihiwala yung mga gulay. Sama na rin natin yung ating spring onions.
yung ating black fungus, yung onions natin, yung ating water chestnuts, then paghahalu-haluin muna natin yung ating mga ingredients. I'm using my hands sa paghahalo kasi talagang best tool sa kusina is our hands. Kaya lang kailangan siguraduhin natin na malinis ang ating kamay. So kapag nasa kitchen tayo, uugaliin natin na laging maghuhugas ng kamay. Especially kapag naghahawak tayo ng raw at saka ng cooked na ingredients or food. Kasi pag lagi tayo naghuhugas, mape-prevent natin yung contamination sa kusina. So, ready na tayo lagyan ng mga pampalasa yung ating siomai. Ngayon, kagaya ng sinasabi ko sa inyo parati, ako kasi pag nagluluto, hindi ako talaga nagme-measure ng mga pampalasa. So, ang sinusunod ko is yung dila ko. So, as I cook, tinitikman ko siya, and then kung ano yung kulang, tsaka ko dinadagdagan. So, ang uunahin muna natin ngayon is magdadagdag tayo ng 1 teaspoon ng salt. So, kung kulang mamaya yung salt, pwede tayong magdagdag pa. It's better na kulang kesa sobra. So, yun ang laging yung tatandaan. Kasi kapag kulang siya, madali siyang dagdagan. But kung sobra siya, mahirap siyang bawasan or mahirap nang baguhin yung lasa ng ating pagkain. Then, we're gonna add some pepper. Ang i-add natin is toyo. So, we're gonna add 1 teaspoon muna. And then, pag kulang siya sa lasa, mamaya i-adjust natin. So, ang inalagay ko na ingredients dun sa ating video is kung ano yung final na nagamit natin dito na ingredients. And then, we're gonna add about half a teaspoon ng Knorr liquid seasoning. So, haluin natin ulit mabuti yung ating siomai. So, make sure lang na halong-halo yung ating mixture para pantay ang lasa niya. Yan. So, magka-crack din tayo ng isang egg at ihahalo natin sa ating mixture. Ito yung pinaka magiging binder niya, bale. I think okay na yung isang egg. So, sa pagluluto ng siomai, absolutely kailangan natin ng steamer kasi doon natin siya lulutuin. Okay, so ngayon naman, titikman natin muna yung ating mixture kung okay na ba ang lasa niya or kung may kulang pa. So, what I do kapag gumagawa ako ng siomai or burger patties or kaya naman is lumpiang Shanghai, kumukuha ako ng konti ng mixture ko and then fina-fry ko in a little bit of oil. So, konti lang. Para lang matikman kung tama na ba yung timpla niya. Okay, at may kulang pa sa lasa niya, dadagdagan natin ng ating mga seasoning. Tapos, magpa-fry ulit tayo ng konti hanggang maging okay yung lasa niya. Ayan. So, I think this is okay. Tain muna natin apoy. So, ito yung ating finray na siomai. Yan. So, actually, okay na sa akin yung lasa niya. Kasi mamaya meron pa naman tayong sausawan. So, hindi ko nadadagdagan ng ingredients pa to. Ngayon, kung sa inyo, kulang pa yung lasa niya, pwedeng dagdagan nyo pa siya. Say, pepper or salt or a little bit ng toyo. Kayo na bahalang mag-adjust ng taste according sa panlasa ninyo. So, ito babalutin na natin. So, habang babalutin natin yung ating siomai, magpapakulo na tayo ng tubig kasi dito natin lulutuin yung ating siomai mamaya. So, pakuluin lang natin to. So, ito na yung ating siomai wrapper. So, what I have here is a round na siomai wrapper. Ngayon, makakabili kayo nito na merong round at meron din naman na square. So, kahit ano yung gamitin ninyo doon, po pwede. But since round yung meron ako dito, ito ang gagamitin natin. Ito makakabili kayo sa South or sa SM. So, kahit saan actually sa Philippines makakabili ka nito eh.
Ngayon, ang piliin ninyo as much as possible, yung manipis lang siya kasi mas madali siyang maluto kesa sa makapal. So, itong nabili ko, medyo makapal siya, kaya lang, wala na akong magawa. This is what I have. So, I have to use natin yung ating siomai. Ang gagawin natin, ay lalagay natin sa palm ng hand natin yung ating siomai wrapper. And then, magme-measure tayo ng 1 tablespoon ng ating siomai mix. Yan. So, depende sa laki na gusto ninyo yung siomai na gagawin ninyo. So, ang gagawin ko is about 1 tablespoon bawat isa kasi pangkain lang naman to sa bahay. Ngayon, kung hahanda ninyo or medyo maraming kakain, I suggest medyo maliliit yung gawin ninyo na size. So, ilalagay lang natin yung ating siomai mix sa gitna niya, and then, yung gilid niya, medyo ifo-form natin. So, parang, po-fold natin siya. Paikot dun sa ating siomai mix. Yan. And then, medyo papaikutin lang natin siya sa ating thumb at saka dun sa ating forefinger. Para mag-shape siya ng parang siomai. Ngayon, yung aking thumb, kung makikita nyo, nasa taas siya. Para ma-flatten naman yung top niya. Tapos, yung aking 3 fingers naman, nasa ilalim, para flat din yung bottom natin. So, paikutin nyo siya ng ilang beses and then, ayan na. So, ito na yung ating siomai. So, gagawin lang natin to hanggang maibalot natin lahat yung ating siomai mixture. Ito yung isang layer ng aking steamer. Ang gagawin natin sa kanya, pa-brush natin ng oil yung loob niya para hindi manikit yung ating siomai kapag nilagay natin mamaya. So, pa-brush lang natin liberally with oil. So, yung buong paligid niya, pa-brush natin ng oil. I'm just using a regular cooking oil for this. Kasi pag hindi natin nilagyan ng oil, ang mangyayari, maninikit siya. So, mahirap tanggalin yung siomai. Yan. So, nabalot ko na yung ilang pieces ng ating siomai. Ngayon, ready na ako na magsalang sa aking steamer. So, ang gagawin natin, ilalagay natin siya dito sa ating steaming rack. So, medyo layo-layo siya, wag dikit-dikit. Para yung steam makaikot dun sa loob ng ating rack. And then, pwede na natin itong isalang. Kumukulo na yung water sa ating steamer at ready na tayong isalang yung ating siomai. So, dapat hindi masyadong malakas yung apoy kapag ipapasteam nyo yung inyong siomai. So, lagay na natin. Yan. So, ito ngayon, tatakpan natin. At lulutuin natin yung ating siomai hanggang maging malambot yung pinaka-wrapper niya. So, kailangan yung wrapper luto na bago natin hanguin. So, ito babalikan natin, Yan. So, ito na yung ating siomai. So, ini-steam natin. Medyo hindi pa siya luto kasi kung makikita nyo yung ibang edges ng ating siomai, parang hilaw pa siya. So, hintayin muna natin ma-fully cooked yung buong siomai before natin to hanguin. So, hayaan lang natin siya na nakasalang hanggang maluto yung wrapper niya. So, babalikan natin ito. Tingnan natin yung ating siomai. Yan. So, ito na yung ating siomai. Mukhang ready na siya na i-serve. Bali, wala na kasi yung medyo white part sa ibabaw niya. So, kailangan kasi parang maging transparent ba yung balutan ng ating siomai para masabi natin na pwede na siya i-serve. Ngayon, hindi ko masabi kung gaano katagal ninyo lulutuin yung siomai kasi depende nga sa balutan na mabibili nyo. So, kung medyo makapal yung balutan na gagamitin ninyo, mas matagal nyo siya lulutuin. Ngayon, kung manipis naman, syempre, mas madali rin siya maluto. So, kagaya nito, kung makikita nyo, parang medyo transparent na yung gilid niya o yung balutan. So, pwede na natin to i-serve. So, hanguin na natin, So, this is how we're gonna serve our siomai. So, nilagyan ko ng chili oil sa ibabaw yung siomai and then yung dipping sauce niya sa gitna. Yan. So, medyo matrabaho lang siya yung sa pag-shape ng siomai. Pero actually, madali rin lang naman siya lutuin, di ba? So, sana i-try nyo itong recipe na to at sana nagustuhan nyo itong ating video. So, hanggang sa susunod ulit, maraming salamat sa panonood.